Jojo, dito ka. Pwede sa akin. Yes, sir. Good afternoon. Kumusta, Jojo? Yes, sir. Good afternoon po. Maraming project? Hindi naman. Medyo maliliit lang pero medyo marami konti. Sige. Mostly lahat ng client, ang problema, ammonia talaga, no? Yes, sir. So, bigyan mo ako ng system na ma-solve yung ammonia, ha? Kasi yung waste naman namin, ano lang domestic Pero based sa survey namin, lahat ng clients, lahat ng mga neighbor namin na may STP rin, ammonia lagi problema. So, sana yung system na ibigay mo sa amin, may ammonia talaga na special treatment ba para talagang pangmatagalan tong bibili namin sa'yo? Ganito, sir. Di ba nabanggit ko sa iyo, meron akong pinagtatanggal na ammonia remover. Bigay ko sa Sa'yo, iyo yung ano, bigay ko sa sige. iyo yung ano bang tawag nito? Yung MSDS, check mo baka meron kang makitang supplier nun. Bukod dito sa supplier na to. Yan ang mapadala natin. Ano yan, sir? Ang daming naghahanap sa akin yan. Pero for now, pare, since hindi pa naman namin produkto yan, and ang priority talaga namin is makabuo ng STP sa malinaw na kaya i-treat lahat ng parameters except ammonia, sa'yo muna namin bibili niyan para at least mag-comply na. Yes, sir. Yes, sir. Tama. Kaya bonus na yung humahanap namin, pero at least yung original goal na fully compliant yung system, ma-achieve natin. Yes. Pag tinignan mo yung ating system diagram, sir, ano yan, naka-design yan dun sa ammonia tsaka phosphate. Kasi yung, Hindi, sige. yung sa, Mag-start, yan, yan. mag-start presentation mo. Na-fast forward yung ammonia Ano ko lang yun, parang reminder lang na ang dalawang bagay na gusto ko talaga na ma-master mo, kasi isa pa lang tong tinayo ko, pero paulit-ulit to na may laundry sa ground floor at yung which mataas yung surfactant, at yung ammonia nga, mukhang yan yung problema ng mga ibang STB contractor. So, yun lang naman siningit ko. Pero, back to zero muna tayo. You can start your presentation. Yes, sir. Meron akong sinend sa inyo ng standard process flow natin base dun sa given parameters mo na meron kang septic tank. So, kung mapapansin mo, from the septic tank, magta-transfer tayo naglagay ako ng IBC tank lang siya. So, Ano transfer yung pump, from septic tank? Ilang chamber ba septic tank natin, Ron Jun? parang Tatlo. tatlo yata. Tatlo. So, may digestive, may leaching. So, ang makuha mo Yes. pare, liquid na lang. Doon sa leaching. Pero sir, pag nakita mo yung septic tank, meron tayong naglagay ako ng initial aeration doon sa septic tank mo. Anong chamber? Digestive or leaching? Doon sa maliit sa digestive tsaka sa leaching. Kasi dalawa naman yun doon sa 1 and 2 kung tatlo yan, doon sa 1 and 2 meron akong aeration. Tapos doon sa 3 overflow na lang yan. Diyan tayo magta-transfer para doon sa unang raw water tank natin na naka-IBC tank. So, yung first two chambers ng septic tank, maglalagay ka ng blower. Yes. O, sige. Yun. From there, Blower, IBC tank. yung blower galing sa akin, di ba? Lahat yan. Actually, sir, kung tiningnan mo yung sabi ko nga kay Ron Jun, yung proposal ko, lahat ng materyales sa'yo eh. Salamat. Anong klaseng Yun. blower yan, pare? Ring blower, air Ring blower lang. Ring blower lang. Maliit lang naman eh. blower, Okay, pare. Ah, ring, So, after ring ring blower, blower. Hello, sir? sige pare, wait lang So, after ring blower, ano next bro?
Yan, Doon logo. sa ano, doon sa leaching mo, tank 3, magta-transfer pump tayo na merong nakalagay ng spin down filter papunta doon sa IBC tank. SDF. Spin down filter. Okay, so kumbaga yung third chamber na septic tank, yung third chamber na septic tank, sulatin mo. Doon mo kukunin yung ililipat mo, transfer pump. Anong transfer pump niya? Submersible pump? Submersible pump. O, meron tayo, Ellen? Submersible pump tayo, ha? O, sige. Basta dito, sir. Lahat ng materyales, wala nga akong linagay. Lahat ng meron yan. Sa'yo lahat yan. Salamat, pare. Next, spin down. Meron tayo, Gina? Meron. O, yun. Spin down. Sige. Anong trabaho ng spin down? Para matanggal lahat ng big mesh, no? Big Mesh filters, lang, big... mesh. Yan yung parang pinaka-screening natin. Kumbaga, yan yung bar screen na Shanghai bar screen. Ibig na mag-bar screen, yan na yun. Yes. Tama ka, Okay. tama ka. Tapos, next, after... After nun, yun na yung IBC tank mo. Pupunta na tayo dun sa initial filters natin. So, IBC tank, may supplier tayo ng Alma, di ba? So, ating Meron din din, yan. sir. Pare, may tanong ako. Nakakonfuse ako eh. Yung iba gumagamit ng FRP, yung iba gumagamit ng storage tank, yung iba gumagamit ng IBC tank, yung iba gumagamit ng PE tank. Bakit IBC tank napili mo, bro? Hindi, dun kasi, sir, dun sa, ano mo, sa space mo, pwede nating pagpatong-patungin yung IBC tank. Ayun. So, ang maganda sa IBC tank, stackable siya. Yan. Kasi Ayun. ang liit ng ano mo, ang liit ng area mo eh. Okay, noted. IBC tank, stackable. Sige, continue, bro. Yan, from the IBC tank, pupunta ka sa initial. Yung initial mo dyan, multimedia yan eh. Ano yung FP? Tapos, sir, Feed feed pump. pump. Oh, Ilang feed pump. horsepower? Sorry? Ilang horsepower? Check ko parang 2 HP yata yan. Kung O, hindi element 1.5, 2 HP. 2 HP yata. booster or horizontal? Booster yan, sir. Wala akong 2 horsepower ah. Ang meron ako 1, 1.8 tsaka hanggang Edi 1.3 gamit, ang booster pump ko. Ano gusto mo? Horizontal pump na lang? edi gamitan natin ng ano, gamitan natin ng 1.3 kamo, 1.3. Oh, O, di gamitan natin ng 1.3, dalawa. dalawa. O, pero check ko muna yung BOQ. May BOQ akong sinend kay Ronjun para dun sa mga pumps tsaka dun sa mga filters. Kung ano size at tsaka kung tigilan. Sige, basta worst case, mag-usap na lang kayo ni Ellen. Anong final item ha? Sure. Sige. So from, Lumalabas si Ellen, supplier ni Ronjun. Si Ronjun ang bibili. Parang ganun. Magbabayad si Ronjun kay Ellen. Tapos si Ronjun ganun siya mangyayari magbabayad. yan. Tapos ako, sir, consultant. Consultant, idol, best friend. Lahat. Hindi, consultant na. Paggagawa natin kay Sir Ronjun yan. Hindi, Di ba ikaw, pa? ikaw magtatayo niyan. Wala kaming gagawin ha. Sige, sige. Labor, consultant, commissioning, lahat, supply lang kami ha. Yung kaya Okay. namin, yung iba, sa'yo na namin bibilhin, pwede rin yung patungan ng konti, wag na masyadong malaki. Sure. Okay, next. Okay. Yung ano, actually, pag tinignan mo siya, meron siyang dalawang ozonation. Actually, tatlo. Um, yung sa una at pangalawa, ito talaga yung treat ng BOD, COD, initial ng mga microbial dyan. Tapos yung sa MBBF, yung pangalawa, initial yan, sir. Ano yan? Resin yan, ha? Katayo, ano yan, ha? Ion exchange yan. Anong resin natin? Meron ba ako yan? Meron kang resin na. Ano, C1, Meron. soap resin? Anong resin specific? Sa'yo ako kumukuha yung binibigay ni Ellen. Ano bang binibigay? Extra pure ba yun? American Power. So soap and resin, cation. Okay. Yan. Kasi Oh, pantanggal ng ammonia yan. okay, sige. Kaso, Noted. hindi siya sustainable. Kaya Dahil, kailangan pang i-regenerate.
Eh marami ka naman supply. Pag ubos na, di palitan na lang. Palitan mo na lang. So pare, kung nilagay mo pala sa pangalawang MMDF is cut iron resin American Power, nasaan yung pang-regenerate mo dyan na bright tank tsaka salt? Maglalagay tayo dyan. O hindi lang nailagay dyan, sir. Okay. So maglalagay ka. Okay. Ah, tapos, from there, yung micron filter ka na ng bag. Pang, pang RO system na yan, ang sunod. Pare, question, yung unang MMDF bulk mo, ano nakalagay? Halo yan, sir, ng GAC tsaka anthracite. So GAC para tanggalin yung chlorine base odor, tapos anthracite para tanggalin yung mga solids. Wala kang silica dyan? Meron yan yung underbed, meron naman. By the way, baka gusto mo gumamit ng AFM ha? Pwede, dyan, gusto mo, lagay natin dyan. Hindi, ikaw mag-design. Mapapadala na ako sa'yo ng data sheet. Ikaw pa rin mag-design. Comment Sige, ko lang. sige. Pengi Okay? akong nakalimutan ko na yung specs nun. Sige. Para ma-check natin kung ano ang ano niya tinatanggal. Sige, sige. Okay, Okay, next. tapos dyan, sir, membrane ka na. Microfilter ba? Bag filter, tapos IBC tank ulit, tapos HPP, ano to, high pressure pump. Oh, vertical pump yan, yes. Ilang Meron ka horsepower? niyan. Pwede ako yan. Meron ka niyan. Alam ko, 3 HP yan. HP. Sige, tapos RO na. Tapos, membrane, meron ka rin yan. Dyan ako kumukuha lahat eh. Thank you. Pare ano, 4 inch, 8 inch. 8 yata yung nandyan. Ilang piraso to? Dalawa lang yata. Dalawa, o sige. Check ko, Tapos, sir, check ko kung dun sa BOQ, kung ang ginamit ko di 4, di 8. Pero parang di 8 yata, sir. okay. Tapos, paglabas nun, meron pa akong dosing, di ba? Pansin mo yung dosing ko. Dalawa Okay, yung yan. dosing, dalawa dosing tank dyan. Yung isa, yung ammonia remover, send ko sa iyo yung detail nun. Tapos yung isa pang chlorine, meron ka rin yan, lahat yan sa'yo. So sa isa ang laman, calcium hypochlorite. Yung isa, ammonia remover. Sa'yo galing. Yes. Okay na yan. So talagang wala ka ng problema ron sa ammonia dahil dyan. Kumbaga ito na yung parang pang sure ball. Na never, nag-fail yung resin mo, may backup ka pa. Siyempre. Hinahanap ko, ang galing mo talaga, pare. Tapos, IBC tank na pa for discharge. Meron pa akong itong ozone na to, optional yan eh. Optional yung ozone tsaka UV kasi kung yung sa dosing mo ng chlorine, okay na, tanggal na itong dalawa na to. Kumbaga backup lang yan pag nagka-issue. Yep, Kumbaga granada yan, granada. Pag buhay pa, tapon mo. tama sir. Sige. O yan, tapos discharge na. Yung discharge pala, meron pala tayo ditong sorry meron tayong kung stackable siya. Ido-double check natin sir yung ah height niyan kung kakayanin nating overflow lang yung IBC tank papuntang drainage. Kasi kung hindi naman siya kakayanin ng by gravity, check din pala natin doon sa site kung pwede nating itapon doon sa pit mo. Hindi, kailangan ng pump. Kasi basement yung ano mo STP mo, tapos yung kanal nasa taas. Baka meron kang doon sir, sampit. Doon na lang natin tapon. Malapit lang doon yung sampit mo, sir. Oo, may sampit ako, tama rin. Pwede rin doon. O kaya, kung gusto mo talaga transfer pump na lang palabas. Para ikaw magde-decide, kumbaga ikaw eksperto. Pero dapat Sige. magagamit sa CR, sir. Yung discharge na yun eh. Sir Jojo, Yes sir. pinaka-effluent dapat magagamit natin dun lang sa CR kasi may abang naman na water line dun papuntang CR. Baka pwedeng i-connect dun tapos i-pump na lang papunta dun sa water line. Para Ay magamit sir, natin. sa water line, wag nating i-mix yan ha. I mean, sir, yung yung para sa yung sa CR. Pwede siguro sir.
yung sa IBC tank, bago natin i-discharge, pwede mo rin din na, kasi pwede naman tangkiyan at saka at the same time, Ah, yung ginagamit ko din kasing pang backwash tank yan eh. pwede. Para hindi na ako gumamit ng ano, ng galing sa faucet para sa pang backwash. Basta dun lang ang sa amin lang sir, yung sa urinal at saka water closet. Reuse lang. Pwede na yan, sir. Pwede yan. Pero yung ano, yung syempre yung sa mga lababo, yung gagamitin na tubig, hindi doon, hindi natin ko-connecta doon. Yes, sir, sir. Ano, mas maganda separate line. Mm. So, ang tanong ko pare, simple lang. Bago i-discharge, pwede ba natin ipakita sa DNR na itong system natin, reuse, recycle? Meron kaming CR sa ground floor. Pwede ba yung flash dito, ito yung ipapasok? Pwede. Oh. Pwede yun, sir. Tapos si Rondo na sa second floor. Mukha gusto niya gamitin ito eh. Tingnan natin kung ano kasi ang mangyayari diyan, I don't know kung magko-continuous flow 'yan kasi siyempre hindi natin alam kung sorry hindi natin alam kung yung discharge is dire-diretso or may tigil din, di ba? Ang plano namin, papatakbo na namin to every Saturday lang. Tapos, i-on lang talaga namin siya full time pag may dumating na DNR inspector. Ang tanong, may effect ba yan sa... Kasi yung STP namin dito sa Shanghai Center, kwento mo. Yung problema natin na hindi pwede off yung blower. Kwento mo. Kasi sir, yung problema namin sa Shanghai Center, 'di ba? Advanced oxidation 'to. Hmm. Yeah. Ngayon, yung ano, roots blower namin, hindi namin pinapatay kasi may issue na mamamatay yung bacteria, makaka-apekto sa ammonia. Hmm. Kaya 24 hours, nagpapalitan yung roots blower. Ayun, sir. Hmm. Yan kahit hindi kasi yung sa blower diyan sir, pang ano lang yan, pang tanggal lang talaga ng yung septates. Pangtanggal ng kasi namumuo kasi yung septates diyan eh, yung sa tubig minsan. Ay by the way, meron akong project sir, sumabog ang septic tank Dahil... sarado siya tapos hindi nila mine-maintain yung septic tank. Halos napuno na ng sludge. Ang laki. Siguro ang laki ng first chamber niya is mga 4 by 6. Hindi. 4 meters by 6 meters. Paano ba mag-maintain ng septic tank? Ano kailangan gawin? Dapat sir, number one, dapat maganda ventilation yon. Pangalawa, dapat chinecheck kung yan ay napupuno na ng sludge. Pag tumataas na talaga, dapat yan pinapa-dislodging na. Kasi mataas na pag napupuno na yan, masyado nang mataas ang production mo ng methane. So, Yung dapat brand, nag-ano kami, cycle every 3 years ng septic tank namin. Dislodging. depende sir sa ano, depende sa load niya na kasi kung malaki yung building mo, maliit yung septic tank mo, mabilis lang mapuno yung ano mo, digestive mo. Pero babalik kami sa question namin. Yes. Ah, anong effect if yung system natin, yung buong system na ibibigay mo sa amin, every Saturday lang namin i-operate, mag-discharge kami 4 times a month. Tapos yung blower, ano ba, isara or i-open lagi. Tapos kunyari, may dumating na inspector, doon lang talaga namin i-full discharge. Kahit patayin mo sir, walang effect yan. Pero dapat pag pinaandar mo yan, ah by the way, kasi may yung IBC tank mo, merong mga laman loob yan eh. Hmm. Dapat yan, siyempre, lalo yung una, dinedrain mo yan. Tapos, dun sa effect naman, bago ka mag-sampling, dapat paandarin mo ng dire-diretso muna. Ilang hours? Oo. Usually, mga pinapatakbo ko yan, mga 45 minutes to 1 hour.
bago bago kumuha ng sample. Kasi by Kasi that time, nakaikot na siya. yung sa amin, kailangan 4 days ahead eh. Bago mag-sampling, kailangan naka-on mo na yung blower, yung bacteria buhay. Kasi sir, yung ano mo, yung supposed to be dapat hindi mo, 'di ba ang advanced oxidation is pinapatay mo yung mga microorganism. Oh, Hindi mo siya binubuhay. Dapat siyang pinapatay. Ngayon, pag naglalagay ka ng pag pinagpatuloy mo yung blower mo na dire-diretso, dadami ngayon yung microorganism mo, tataas ang production mo ng sludge. Tapos, ang mangyayari nun, yung yung iyong system, magka-clog na lagi yan. okay. Kasi ang explanation ni yung gumawa ng STB namin, sabi niya, yung system namin combination, bio-advanced oxidation process. Una, biological, which is through aeration, para yung good, kainin yung bad. Tapos sa dulo, yung AOP. So, yun ang naging problema namin. Kailangan namin laging naka-on to. Ang ingay niya, may amoy lagi. Tapos pag Ayun. namatay, pag in-off namin to, mamamatay lahat ng bakterya. Sobrang baho ng amoy. So sabi ko, ayoko na ng ganitong system. Ang gusto ko, yung naka-standby lang yung STP, pag dumating yung DNR, sabihin ko, Jollibee muna tayo. Pag Jollibee namin, sa labas, i-on ni Ronjon yung STP, paganahin niya, pagbalik niya, Sir, mag-grab sample na po kayo. Pero hindi niya alam na ngayon ko lang inon. Ganun ba maging system mo? Actually, yung ibang client namin, sir, ganyan. Tapos For pumapasa naman. compl- Oo naman, for compliance. O basta yan ang gagawin ko sa iyo sa system mo. Ayoko na sabihin mo sa akin, once kinabit ko yan, Ronjun, kaya naman pala bumagsak kasi sinasara nyo. Pero sabi mo sa akin, 45 minutes, gagawin ko pang 1 hour yan. Kasi magkwentuhan kami ng inspector sa Jollibee, i-make sure ko na 60 minutes talaga, hindi 59. After 60 minutes, gumagana ang system mo, doon lang siya mag-grab sample. Papasayan. Yes. Yun. Tsaka ano, dapat meron ka diyang test kit lagi, ha? Ano test Yung, kit also? yung, yung isa kasi, sir, during the operation, ang nagiging downside niyan, okay, patatakbuhan nila, pero wala silang test kit. Anong test kit? Ozone test kit? Chlorine test kit? Hardness test kit? Ano? Actually, yan. Yung chlorine test, yung ammonia test, yung ozone test. Usually, sir, ang makikita mo lagi yung chlorine pH at saka yung ammonia. Pero wala Pag akong yung, ammonia test kit. Meron ba ganun? meron, yung Saka mo ginagamit sa sa aquarium. Yung ammonia test kit, ang dami niyan sa online. ammonia test kit. Mhm. Yan lagi nga tinatanong ko kayo na kay Ellen, kaya lang wala ang kinukuha ko talaga yung yung API, Anong API? API something eh. American Power Resin? Hindi ko alam, parang kulay kulay dilaw yung box. Ito, nasa Google. Ammonia test kit API. Okay, nakita ko na. Yan. Magkano lang yan? Oh? Wala pa yatang 1,000. Sige, sige. Yan Sige, kasi dapat yan bago ka maglabas, bago mag-discharge, yan ang ginagamit mo para ngayon yung dosing mo, sir. Pwede mong paglaruan. Pwedeng kunyari, yung dosing mo ng ammonia bababaan mo kaya tataasan mo. kung Ganon mababa din yung yung sa ammonia, chlorine, di ba? kung mababa yung ammonia, konti lang dosing ko. Taasan mo dosing. Pag kunyari yung dosing mo, kunyari yung dosing mo, naging 100% na, hindi pa rin siya nag-effect. Baka naman malabnaw yung timpla mo ng chemicals. So, dagdagan mo ngayon yung timpla mo ng chemicals para yung concentration mo tumaas. Yan yung mga sir, yan yung mga minsan
hindi na considered ng operator. Akala ng operator, isang setting lang, pag pinandar, okay na. Okay. Yan yung mga ano, sir. Yan lang naman ang titingnan mo dyan. Tapos, Sige. isa pa, kung yan ang intention mo, dapat may dalawa kang metro, ha? Dalawang metro yung discharge, Oh. yung out mo. Kasi kung during magre-report ka kasi meron kang SMR. Oh. Yung nire-report mo yung what quantity mo, kunyari sa isang buwan, itong quantity mo. Siyempre yung metro mo dapat naka-align dun sa sinasubmit mong report. So paano Kunyari, ko ano ka? Kunyari, 20 cubic ka. So, naglagay ka. O kaya, 20 cubic ilang gallons yun. Ayaw mo, 4,000 gallons per day. So, pagdating ng 30 days, 120,000 gallons dapat yung reading ng metro mo. Oh. Eh, hindi mo ginagamit. Eh, wala kang makuwang reading. Oh. Eh, di patay ka na dun sa SMR mo. Oh. Sasabihin ng DNR. Oo nga, pasado, pero hindi mo naman pala ito ginagamit eh. So, kung hindi mo ginagamit to, saan yung discharge mo? Kaya di hahanapin yan. Pag hinanap niya, patay na. O, O ano? nagdi-discharge ka ng hindi na-treat, di violation. Oh. Ayan, ngayon, kaya ka sinasabing at least 2 metro mo. Yung iba kasi, ito natutunan ko sa mga operator lang ha. Ang ginagawa nila, Bago-bago. kinakalibrate nila yung isang metro. Kunyari, Nakakalibrate. kinakalibrate nila. Ibig sabihin, paano ba? Ang ginagawa, pinabubugahan nila ng compressor eh. Pag Papalitan. pinabugan mo ng hangin yun, di ba, iikot yun? Ikot yun. O, iikot ang metro mo. Edi set mo ng, kunyari, day 1, 4,000. Day 30, 120,000 gallons. Edi set mo na ng 120 o kaya during the time na mas malapit siya doon. Edi pag magbibisita ngayon siya, papalitan mo ngayon yung metro mo. Hindi ko sinasabing tama yun ha. Ang Pero nakikita ko maganda, hindi ko sinasabing tama yan sir ha. Pero yung ibang mga kliyente, just for the compliance, kasi pagdating kasi ng submission mo ng SMR, dapat yung metro mo at saka yung sinasabit mong monitoring report match. Otherwise, hahanapan ka kung hindi match yan, hahanapin kung saan mo tinatapon. oo. Hindi mo mas maganda from septic tank, di ba ngayon from septic tank namin, diretso sa sewer line, di ba? Sa labas. Sa Yes, public sewer line. tama. Why not? Yung wastewater treatment plant namin, di ba isasara namin yung i-close outlet namin yung from septic tank dahil yung septic tank kukunin mo from wastewater yung laman ng septic tank, di ba? Tama. Why not ilagay namin yung metro namin bago mag-sewer line sa public para pagdating nung inspector, ang gagawin namin, i-close outlet lang namin yung septic tank, tapos i-open namin yung wastewater para pag tumingin siya, diretso pa rin tingin niya, dumaan lahat ng waste papuntang sewer line. Hindi niya alam na 26 days, lahat ng waste galing septic tank, yung 4 days lang wastewater. That way, hindi na kailangan mag-calibrate. Pwede rin. Ang laki ng metro mo yun, sir ha. Bakit? Hindi ko alam kung gaano kalaki metro mo nun. Kasi alam ko yung pupunta sa septic tank, mga D4, D6 na metro yan, ay na tubo. Kaya nga, pero at least, wala nang problema dun. Pwede rin. Kung kaya, bakit hindi? Pwede rin yun. Yan ang next project ni Ron Jun, sir. Or walang metro na gano'n, Rojun. Kasi kung ang per cubic mo per month, sir, nasa 500 cubic mo ang malinaw mo. So, Oh. dapat magmamatch yung pagtingin ni LLDA or EMB. Ang sinasabi kasi niya, dito sa wastewater treatment plant may metro. Kaya nga. Sinasabi niya, kung 20 cubic per day ka, or 600 cubic per month, every end of the month, ang gagawin mo,
kunyari, pinatakbo mo siya 4 times lang, so 80 cubic lang. Oo. So, ang gawin mo, kukuha ka ng compressor para maging 600. 600. Di ba? Ang sinasabi ko, everyday naman, 26 days yung septic tank tatapon sa sewer line. 4 days tatapon si wastewater. Pag tinotal mo yan, 600 pa rin yan. Bakit hindi dito ilagay yung metro? Pwede. Di ba? Pwede, sir. Dito, Basta meron kang metrong ganun, ha? Pang sewer, ha? meron ba wala? Itim. Yung itim ba yan, sir? Hindi. Meron ba ganun? Ah, Hindi wala. Para kung wala, huwag na kami maghanap. Itim, yung pang sewer parang, na itim. para sa akin, sir, hindi advisable dun sa inlet, eh. O sige, so gawin na natin yung ginagawa ng iba kasi malamang nag-effort na rin yung ibang client ni Sir Jojo, eh yun yung diskarte nila, kompreso na lang tayo tsaka blow. Ano, pwedeng maggawa ka dun sa ano, dun sa, di ba sa Shanghai, gumagamit ka ng blower. Lagay mo Oh. dun sa blower mo, yung isang outlet. Para habang tumatakbo yung blower mo, hindi nasasayang, umiikot yung metro. Or maghanap na lang ako ng digital na meter na pwede ko ma-edit, Pwede, no? pwede rin yun, sir. Sige, anyway, ang ending naman talaga kung tutuusin, yung inspector, titingin ba sa metro or mag-grab sample lang siya kung tutuusin? Pero sir, tinitingnan din yan, ha? May lab pa kasi yan, Ah, sir. Tinitingnan yan. By the way, yung Mandaluyong, alam ko, under ng DNR yan, di ba? EMB, sir. EMB. Hindi siya Oh, corporate. EMB yan, DNR yan, DN LLDA. So medyo maluwag konti. sige, gawin na, ayaw na namin mag-eksperimento. Kung anong ginagawa ng kliyente mo, yun ang gagawin namin. So, kung ang ginagawa ng kliyente mo is blower na compressor, yun ang gagawin namin. Maano lang kami, gaya-gaya lang, ayaw namin mag-invento. Okay, ayos. Sige, ano pa? So, magkano quote mo sa akin, Sir Jojo? Labor plus design and testing, commissioning, tapos 1 year service. Presong I-check ko, kaibigan, sir. magkapatid, best friend. I- I-finalize ko yung presyo kasi yung pinadala ko sa inyo, pinapresyohan ko lahat yun, eh. Tapos ipa-finalize ko lang yung presyo. Ha? Send Sige, ko siguro within the week. sige. Lahat ng material sa amin, tapos yung labor, tao mo, installation, testing, commission, design, tapos profit ng Meraga, yun ang ibabayad ko sa Meraga. Tapos yung gamit Okay. sa amin. Yes, sir. Ito ba, may tanong ako, Sir Jojo, anong footprint yan? Yes. Square meter? Pagkakasyahin ko dun sa footprint na binigay sa akin ni Ronjun, parang isang parking lot yata yan. Yes, sir. Isang Hindi. parking lot. Gusto ko marinig sa'yo, ilang Ilang square meter to, sir? Ikaw magsabi. I-ano ko, sir, i-layout ko, ha. Dun sa isang parking slot dun sa may tabi. Hindi, estimate mo ilang square meter? 10? 12? Hmm, i-layout ko muna, sir, ha. 4x3. Oo. Pero, sobra ba ng 10 square meter? Hindi. Yung isang parking slot, medyo masikip yun. Pero kung yun lang talaga yung space, mapapagana naman natin. Hindi, kung ilang gusto mo? 12? Hindi, sir, i-layout ko muna, ha. Lagay ko O, dun sige. sa layout kasi pagpapatong-patongin ko muna ito. Sige. So, i-summarize ko lang, Sir Jojo, no? So, yung sinabi mong issue about set stage and dislodging, kami yun. Dapat mag-ano kami, quarterly or every 6 months or 1 year na dislodging or siphoning para hindi magkaroon ng sabog. Opo. Tama. Tapos, on your side, ang kaya lang talaga namin ibigay is 12 square meter. Ikaw na bahala paano mo pagkasya yan. Sure. Tapos, Yes. gusto namin may reuse recycle. Yung banyo sa ground floor, dapat yung flush na dito kumukuha para at least Gagamit. yung system natin, ngayon kasi doon tayo pupunta sustainability, di ba? So, dapat ma-prove natin na itong STP natin
hindi siya pure investment, may konting ROI. So yung flash, dyan kinukuha. Tama. Galing mo talaga, boss. Hmm. Yung backwash. Ito yung tanong ko ngayon. Yung backwash. Ronjo, anong gusto mo? Yung CR lang ni Yan ground floor, isama natin commercial din. Wag na. Wag na. O sige. Tapos, sure ka? Malaking ano sir eh. Trabaho. Lahat naka-embed na yung O, papunta sige, sa ano. sige. Ilang yung ano. Tapos, sinabi mo sa amin yung dulo, yung IBC tank sa dulo, yan rin yung gagamitin pang backwash. Yep. Yes, So, sir. doon pa lang may konting reuse effort na. Dun sa dulong backwash niya. Tama. And then, during DNI inspection, i-on namin, 1 hour is enough for the system to pass at mag-grab siya. Yes. Tama? Yes. Okay. Pero So, may test kit ha. Reminder lang yung test kit. Dapat meron. Yes, yes. Test kit. Yun yung gawin namin every Saturday. Papaganahin namin, i-test namin para pwede kami mag-adjust. Yes. Bigyan mo Calibrate. kami ng quote na. Yes, sir. Okay. Tapos, officially sinasabi namin sa inyo, sa isang buwan may 30 days, 26 days, hindi namin papaganahin yan, 4 days na talaga. Okay. 4 Saturdays. Okay, sir. Tapos, paki-make sure na itong system mo papasa ng ammonia at surfactant ha, kasi lahat ng city condos laging may laundry at majority ng mga client namin sa Pilipinas bumabagsak sa ammonia. So please lang, sa side mo, paki-make sure na talaga na, yun na nga, tatlo yung pagtanggal mo ng ammonia, isa yung pangalawang MMBF mo plus kinarga mo pa ng isa pa, yung dosing na ammonia, at least medyo kampante na kami doon. O ngayon, meron kaming mga tanong. Wait lang ha. O Ron Jun, pwede ka magtanong. Engineer Ronald and Alma. Ben, ha? O ikaw muna, Ron Jun. At Jojo, may concern ako. Hindi ko pala Ano nabanggit yun, sa'yo. sir? Yung laundry station kasi, may ginawa kami kalokohan dyan eh. Yung laundry station sa may harap, nakatap yun sa downspout pipe. Which is papunta na sa mismong storm drain sa kanal. Hindi siya nakapasok sa septic tank. Magaling. Ngayon, sir. Wag na natin sama. Wag mo sabihin. Ha? Ngayon ba, Wag mo pwede sabihin. bang sir, during construction nitong STP mo, yung piping line nung galing sa laundry, i-shoot natin doon sa septic tank. Balikan natin, sir, balikan ko yung site. Kasi, hindi nakapasok yung, di ba, si laundry, mataas ang surfactants niyan. Tama ka. Tapos, kaya namang ipasa ng sistema yung surfactants, di ba, sir? Yes, sir. Kumbaga, Kasi yung ibang nag-present sa amin, may mga comment pa sila na, wag, kasi yung bubula daw yung septic tank, may ganun pa silang kwento. Hindi, sir, kaya ayaw nilang ilagay yung laundry doon sa septic tank. Mamamatay lahat ng microorganism ng septic tank. Magiging useless yung treatment ng septic tank. Tama. Walang anaerobic decomposition tsaka digestion na mangyayari doon. Kasi yung dahil mataas ng surfactant ng laundry at tsaka may mga detergents yun eh. Lahat ng mga microorganism mo doon sa laundry mo, patay. So, Yun bakit kaya? Hindi naman natin binubuhay yung microorganism, sir eh. Pinapatay nga natin, di ba? Okay, clear. Yun. May tanong ka ba, Ron Jun? Wala na? O Ronald? Sir, may tanong lang po ako regarding sa karga ng FRP tank. Kasi Walang FRP. yung MBBF. MMBF. Sir, yung una po kasi sabi niyo is anthracite sa carbon. Correct, sir? JC. Yes, sir. Meron din silica yan. Ha? So, bali, anthracite, carbon, silica. Correct, sir? Opo. So, bali po, pag nag-backward, mauuna yung carbon, tapos anthracite, saka silica. Kasi mag-stratify sila.
Mauna yung... Yes, pag nag-backwash po, pag naghalungkay na sila, pag nag-settle, magkakaroon po, mauna po yung GC sa taas, then anthracite, saka silica. Yes, sir. So, bali po, kung wala pa po kasing pre-treatment doon sa SDF lang or skin down. So, bali po, unang maka-foul yung carbon namin. Apo, apo. So, why not, sir? Ano lang po, may suggestion na ako, sir. Kasi parang doon sa ion exchange, doon sa pangalawa, parang wala naman po kaming masyadong pinagpoprodusan ng calcium, magnesium. So, ammonia na naman po kasi. So, okay lang po ba na parang MMF lang po puro sa kabila and then purong carbon po doon sa pangalawa? Para wala na po kaming regen. Yung ammonia, sir, ang ano natin. Actually, ang purpose ng pangalawa para dun sa ammonia. At saka yung softening kasi yung pati protection mo ng membrane. Tataas ang scaling mo niyan. So, meaning po yung softener nyo o yung resin is yung pang-softening, correct po? Yes, double purpose yan, sir. Ammonia din. Sinabi niya, hindi lang calcium magnesium, ang tanggalin ng ammonia. Sinabi niya. So, pangtanggal ng ammonia. So, cation po yung resin. Hmm. Kaso ang ammonia is negative. So, ano po ba mixed bed, sir? Ano, sorry? Mag-mix bed po ba kami or puro cation lang, sir? Yung dun sa ano, sir, katayon lang ang ginagawa namin. Ayun, tapos nilalagyan lang po ng asin. Nilalagyan lang siya, regenerate. So, sodium Tapos sulfate. dun sa pero nandyan pa rin yung ano yung standard na underbed Yes, yung bedding. Okay. And then yung sa isang dosing po na ammonia removal Mhm. na galing po sa inyo. So ano siya, sir? Parang liquid or enzyme ganun. Ano yan, sir? Powder form. Powder. Okay, ano po yan? Parang chemical, sir? Chemical lang. Chemical yan, sir. Chemical. Chemical, okay. Sige, sir. Okay na, engineer? Okay na po. Okay, Send ko ano sa na? iyo yung ano, send namin sa inyo, sir, yung ano ba tawag nito? Yung MSDS para ma-double check natin. Sige, sir. Pero Sige. yan ang talagang ginagamit namin. Ben, ano na? Okay, sir. Meron pa ako, sir. Oh. Sir, yung pagdating sa clogging. Sorry, wait lang po. Sorry. Sir, Okay, game. Yes, sir. Ano yung, yun? Tumatawag na yung kabila. Yes, sir. yung pagdating sa mga clogging, sir. Yung mga nagka-clog sa mga pumps, sa mga pipes. Hindi yan ano, sir. Hindi naman wala pa kami dun sa mga pipes tsaka sa mga pumps sa clogging, sir. Usually, ang clogging mo dyan, yung, yung dun sa ano mo, put valve mo. Kung kung nasa baba. Usually, yan naman ang nagiging problema sa pump. At saka yung mga maliliit na sediments na pumapasok doon sa impeller, doon, doon nasisira yung pump. Yung sa may spin down filter, ito ba yung sa may bar screen nito, sir? Ito ba yun? Yes, sir. Yan yun, sir. Tama ka. Ano klaseng engineer? Hindi, spin down. Spin down. Spin down na gagamitin. Parang yan yung nagiging bar screen niya, sir? Sige. Yes, sir. Basta may innovation tayo dyan kay Shanghai na produkto. Ginagamit ko yan para mas madali. Sige. So, anong timeline natin, Engineer Jojo? Anong timeline? Kasi may warrant of arrest na si Ron Jun eh. Baka hindi ko alam sino mauna, si Kibuloy ko, siya.
Baba, yung dalawang Tyler sir, bilisan natin. Baka makulong na ako eh. nag-aasawa. Sino Ano, sir, ano timeline? send ko muna sa inyo yung ano, yung proposal siguro by Thursday may send ko. Kasi wala ako tomorrow. So mga Thursday may send ko sa iyo tapos review nyo. And then kung sakali naman mag-go yan, at least ang pinakamatagal ko siguro mga 3 weeks o 1 month ang Sige, ang construction yan. sige. May request si Gina, engineer. Bago namin ibigay yung DP sa'yo, gusto niya maka-site visit. Saan kami pwede mag-visit ng project mo na Same. 75% similar sa gagawin mo? Kasi alam ko, no project is the same di ba? Lagi namang may difference. So kahit Yes. 80% similar lang, para makita lang namin yung, ito pala yun. Ito pala yung amoy. Okay, ganun. Kahit anong project mo na minimum 1 year nang gumagana. Sige sir, maghanap ako dun sa mga clients. Then bigyan ko kayo ng feedback. Kahit saan yan, pupuntahan namin. Sure. Okay yan, okay yan. Pero dapat, bago kami pumunta, nagsara na tayo sa presyo, nag-agree na tayo, para right after mapuntahan namin, next day, ano na tayo, bayaran na. Kasi, goal kasi namin talaga, May 31 or latest June 15, operational na to. Okay sir. Okay? Yes sir, okay yan. Sige. Tapos ang i-commit ko sa'yo, after matapos mo tong project na to at maging successful siya at walang problema, anytime may kliyente ka or kung ako nyari may kliyente ako na end user, pasa ko sa'yo, then ikaw na bahala. Ikaw na mag-present lahat. Kasi alam mo naman na Shanghai, hindi rin interesado mag-system hanggang part supply lang kami. Pero ngayon, nagkaroon ka na ng 24/7 na showroom. Sunday, 8 p.m. ng gabi. Amit, may kliyente ako. Pupunta ako sa Malinaw ha. Opo sir, punta ka lang. Meron ka ng showroom. Di ba? Ayos. Ganda niyan. Ang gagawin ko lang, Jojo, nasara mo ba yung part sa akin ha? Yun ang gagawin ko lagi. Tama yun sir. Maganda yan, Okay? maganda. Okay, okay. Okay. Sige, si Ron din Sige, naman. thank you. Salamat Thank you sir. for Thank you your sir. time. Salamat sa Clojo. Thank you. Thank you for Okay, your thank you. Bye-bye. time.